Hello mga kabangers, what's up? Welcome to my YouTube channel. It's Megan Rog from Rog TV, your certified kabangers. Hello mga kabangers, so for today's video ay nakita nyo naman sa ating thumbnail at sa ating title kung ano yung topic natin ngayon. So for today's vlog ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba maganda mag-abroad or maging OFW dito po sa Saudi Arabia. So just a little background lang po mga kabangers, waiter po ako dito sa Saudi Arabia, specifically in Riyadh for almost 7 years. So ang sasabihin ko po ngayon ay based lamang po sa aking mga experiences or mga nakikita ko kung bakit nga ba maganda talaga mag-abroad dito sa Saudi Arabia. So without further ado, bibigyan ko kayo ng 10 rason kung bakit nga ba Saudi Arabia. Ang number 1 reasons po natin mga kabangers kung bakit Saudi Arabia ay dahil madali itong pasukin, or ito yung usually na nag-hire ang mga agency na mga workers to go abroad. So in demand siya mga kabangers in terms of manpower, kasi di ba kung pupunta tayo sa mga agencies, usually talaga dinideploy nila ang kanilang mga staff in Saudi Arabia. Kaya yun din yung rason kung bakit maganda o mas maganda mag-abroad dito sa Saudi Arabia. Madali siyang pasukin. Reason number 2. So sa mga hindi po nakakaalam, no, statistically po dito po sa bansang Saudi Arabia ay may mga pinakamaraming mga Filipino workers na dineploy ng ating bansa. So dito po marami pong mga Pilipino. So hindi po tayo malulungkot kasi meron din pong mga events katulad ng mga pageants, mga singing contests, or kahit anumang mga gatherings with the Filipino community na pwede natin gawin or pwede natin samahan para po hindi naman tayo bored or hindi man tayo mainip dito sa bansang to, kasi alam naman natin ang bansang Saudi Arabia ay closed country or hindi pa talaga siya legally open sa mga any kinds of events or mga gatherings. So mas maganda din po na be careful po tayo sa lahat na ating magagawin. Reason number 3. So yun mga kabangers, no, ang rason po kung bakit maganda mag-abroad sa Saudi Arabia ay kasi libre po ang accommodation or yung bahay or yung tinitirahan ng isang OFW dito. So usually po, siguro sa ibang bansa hindi po ganun, pero dito po sa Saudi Arabia or sa mga Middle Eastern country tulad ng Kuwait, siguro, I'm not sure sa Dubai kung ganun din po ba, pero dito po sa Saudi Arabia ay libre po ang accommodation ninyo. So wala na po kayong babayaran na upa kung kayo po ay nandito sa Saudi Arabia. Pero kapag kayo po ay naka-live out, especially po na kayo po ay direct hired sa inyong mga company, ay isa siguro live out kayo, tsaka kayo din po ang magbabayad ng upa nyo. So since kami po ay andito po kami mismo sa company or sa agency namin, so libre po yung accommodation namin. Reason number 4, so maliban po sa libreng accommodation, libre din po ang transportasyon dito sa Saudi Arabia. So what does it mean? So meron po kayong bus or meron kayong sasakyan na ginagamit or binibigay ng company nyo. So meron din po kayong own driver na kayo po lahat ng mga katrabaho mo ay ihahatid po papunta sa workplace, at syempre po susundin din po kayo pa uwi kung saan man kayo nakatira. So diba saan ka pa nun mga kaabangers, meron ka ng libreng bahay or accommodation, meron ka pang libreng transportation. So diba ang ganda? Reason number 5. So ayun mga kabangers, no, maliban po sa libreng accommodation, libreng transportasyon, meron din po kayong food allowance worth 300 riyal. So ayun mga kabangers, no, kasama na po siya sa kontrata. Sa basic po ninyo ay 1,500 at saka yung 300 po is food allowance. So kasama po yun sa Saudi nyo. So ang sasahod niyo po sa isang buwan is 1,800 or equivalent po yun ng 23,000 to 24,000. So libre din po yung kuryente at tubig mga kaabangers, diba? Kasi kung libre na yung accommodation, sila na din ang magbabayad ng mga tubig at kuryente nyo. So wala na din talaga kayong babayaran. Ang gagawin nyo lang ay pumasok sa trabaho at syempre, huwag umabsent. So yun mga kabangers, reason number 6 natin ay dito sa Saudi Arabia po is mura lang po ang mga bilihin. So what does it mean? Affordable lang po siya kasi marami po dito mga sale. So dito po sa Saudi Arabia, whether it is food, whether it is mga gamit or mga appliances, mga gadgets, ay affordable lang po talaga, especially po kapag kayo po ay nag-iipon talaga. So kung ano man yung gusto nyong bilhin or gusto nyong
ma-achieve dito. Kasi ako din is dito ko lang din nakakain yung mga social na pagkain kasi na-afford ko na siya, diba? So, dito mga kabangers is kapag nagsisale din sila mga kabangers is parang halos ipamigay na din nila mga kabangers, no? So, dito po ay mabibili nyo po kung ano man yung mga gusto nyong bilhin. So, reason number 7 natin mga kabangers ay 2 years po yung contract niya. So, kung isipin po ninyo ay 2 years ang contract, napakatagal, diba? So, advantage po yun sa atin kasi nakaipon tayo na mas matagal, diba? Kasi siguro sa ibang bansa is yearly lang yung contract or sabihin din sa Pilipinas siguro is 6 months lang yung contract. Dito po sa Saudi Arabia ay 2 years contract po. So, sa 2 years na po yan is marami po kayong maiipon. Basta lang po kayo po ay maging patient, maging kind, at saka dapat din po maging masino po tayo at maging practical sa buhay. So, ang reason number 8 natin mga kabangers is dito sa Saudi Arabia is makakaipon ka talaga or makakapundar ka kasi ito naman talaga yung goal natin dati pa bago tayo maka-abroad na tayo ay makaipon, makapagpabahay, makabili ng kung ano yung mga gusto nating bilhin or maka-provide talaga sa family natin. So, dito talaga kapag kayo po talaga ay nag-ipon, makakaipon ka po talaga kasi dito po wala po masyadong bisyo. Kung meron man, at least hindi ganun talaga sa ibang bansa or hindi katulad sa Pilipinas na nandun lahat ng bisyo, diba? So, dito po is, ano po siya, kapag marunong ka lang po talagang magsinop, maging practical sa buhay, at gawin mo lang yung mga, or bilhin mo lang yung mga kailangan mo, ay makakaipon ka talaga. Reason number 9 mga kabangers is, alam kong gusto na din to, so, alam kong pangarap nyo din to, diba, na maganda din mag-abroad sa Saudi kasi dito sa Saudi Arabia, nakakaputi, nakaka-blooming, nakakainis. Kasi affordable din yung mga lotions dito. Affordable din yung mga Kojic, yung mga pampagwapo, pampaganda. At syempre, kaya nakakinis dito at nakakaputi. So, kasi po, nakababad po kayo sa aircon. Sa workplace, sa bahay, aircon po talaga kasi napakainit po dito sa Saudi Arabia. Pero not totally the whole year na mainit yung Saudi kasi meron ding 4 to 5 months na winter. So magsisimula po siya ng September until February or March. So sa time na yun, napakalamig po talaga. So patay po ang aircon nun. Pero usually po kapag mga normal months po ay naka-on po talaga yung aircon ninyo. So, uwi po kayo sa bahay, matutulog po kayong naka-aircon at pupunta po kayo sa workplace ninyo na naka-aircon din. So, di ba, hindi kayo masikatan ng araw. So, makikita nyo lang ang araw kapag lalabas kayo ng bahay at sasakay na ng bus. So, ang last but not the least natin mga kabangers na rason kung bakit maganda mag-abroad sa Saudi Arabia ay ang safety. So, alam naman natin mga kabangers na ang Saudi Arabia is a Muslim country or sinasabihin natin closed country. So, hindi siya ganun ka-open for anything like events or mga anumang mga gawain na hindi talaga naayon sa kanilang relihiyon or paniniwala. So, di ba? So, dito po ay bawal po ang alak, bawal po at kung ano mang mga bagay na hindi naayon sa kanilang mga relihiyon. So, safety dito. Especially po, napapansin ko din na wala po mga security guards dito. So, meron po mga police pero hindi naman po sila ng ano talaga kasi sa napansin ko po in my 7 years dito sa Saudi Arabia, hindi siya ganun karampant ang mga crimes. Siguro meron akong mga nakikita sa mga Facebook pero hindi siya ganun kaano tulad sa mga nangyayari sa ibang bansa. So, dito po ay kapag maglalakad ka po sa gabi or sa umaga is wala namang mangyayari sa'yo kapag maingat ka din sa sarili mo kasi wala naman talagang mangyayari sa atin kapag mag-iingat tayo sa sarili natin. So, andyan lang yung mga aksidente, andyan yung mga crimes, pero kung tayo pa ay maingat sa sarili natin at meron po tayong paniniwala sa ating Diyos na lahat tayo ay Kanyang gagabayan, dapat po din na tayo magdasal araw-araw sa lahat ng ating mga susuungin sa buhay, sa lahat ng ating mga plano. Dapat hingin natin yung guidance niya kasi siya lang po ang magpoprotect sa atin at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? So that's all for today's videos mga kabangers. I hope na meron po kayong natutunan sa aking vlog ngayon. And I hope po na kung ano man yung mga plano niyo sa buhay, kung balak niyo po mag-abroad dito sa Saudi Arabia, I just keep on praying po, work hard, and pray harder of course. And dapat po wag po kayong sumuko sa buhay kasi kapag kayo po ay sumuko, syempre hindi nyo marating yung mga gusto niyo sa buhay. And that's all for today's videos mga kabangers. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel to become more updated to my new and latest video. See you in my next vlog.